Isa nga pala sa lugar na paborito nating puntahan ay yung lugar kung saan nakadarama tayo ng kakaibang kasiyahan. Yung bang tipong malayo sa kabihasnan at kumokonekta tayong muli sa inang kalikasan na habang nakatayo ka lang sa dalampasigan at nakatanaw sa lawak ng karagatan ay unti-unti mong nalalanghap yung saya na parang hindi mo may paliwanag. At sa tagpunto, ating napagtanto, napakasimple lang pala talaga maging maligaya. Alam mo kung anong mahirap? Yung maging simple. Ito yung gustong-gusto kong ibahagi sa inyo kahit sa isang maikling kwento. Kaya wag na natin patagalin to. Tara, mga kasayklusta! At tunghayan natin ang ganda ng Isla Jardín del Mar. Mag-aalas 5 na pala ng hapon nang dumating kami sa lugar na to. Tagal ko na itong pinano. Ngayon lang talaga natuloy. At kasama natin dito si Commander na abot tenga, ang ngiti. At isa nga to sa ating mga proyekto, mga kasayklusta ko, ay yung offline pasahensya sa bawat araw ng buhay niya. Kaya bumili pa tayo dito ng GoPro na may kasamang neck holder mount na maaari din naman natin pagkabitan ng smartphone para sa ginagawa natin pagdodokumento ng mga pangyayaring nagaganap sa buhay natin to. Napakahalaga kasi sa akin to, ang mga sandaling ganito. Kasi katulad nga ng mga sinasabi ng iba, walang rewind sa mundo kaya itatama at susulitin na natin ng lahat ng to. Kaya pagkadating namin dito, kumuha kagad kami ng isang kwarto para sa overnight stay na to. At dito nga kami napadpad sa may front beach house na nagkakahalaga ng 4,200 per room ang bawat gabi. Ayos na rin to dahil kaya naman itong makapaglulan hanggang 10 katao. Kasamang mga tropa, ang ating mga kasayklusta. Dalawang panahon lang gusto kong mapansin nyo dito, mga kasayklusta ko. Ang panahong paglubog ng araw at ang pagsikat nito. Ito yung mga oras na tinitiyak nating maaabutan sa tuwing magbibits tayo. Sa mga sandali kasi ito yung mga moment na napakasaya ko. At dito, habang inoobserbahan natin ang mga nasa paligid natin, naghalo-halo na yung nararamdaman ng puso ko. Hanap-hanap natin dito yung mga bagay na simple. Hindi ko tuloy maalaman kung ano unahin ko. Magkakape na ba tayo, kukuha ba ng video, o magtatampisaw na sa dagat. Kaya tuloy natapos ang buong gabi na nakaupo lang tayo sa tabi. Kaya kinabukasan ng umaga habang ang araw ay pasikat na, naglakad-lakad tayo sa palibot ng resort na to. At napansin natin dito na yung kanila palang swimming pool ay isang marine pool kung saan ang tubig na ginagamit dito ay tubig alat na galing sa dagat. At ang tanging pinagkaiba nito sa traditional swimming pool, liban na dun sa kanyang lasa ay di ka nabibili pa dito ng chlorine para ipang-maintain. Dahil ang sea chlorine generator pump na ito ang siyang maproproduce ng chlorine sa pamamagitan ng elektrisidad. Bali conversion lang ang dahatingan. Para bang tayo, mga kasayklusta ko, lagi natin kino-convert ng mga bagay na simple into something extravagant. At kung paano gagawin to, pagkakasundo ng puso't isip para maging isang power generator tulad nito. O, di ba, kakaiba? At napansin ko rin dito ang mahari namin pagkaaliwan sa araw na to. Bananabot na magkakasama at bigla kang ihuhulog sa gitna ng dagat. At mahari din naman tayong sumakay sa flying boat na to. Nako, napakasaya nito. Bugbog sarado katawan mo sigurado. Pagkatapos nating magawa ang mga yan, maya-maya, sasakay din tayo dito sa napakatikas na bangkang to para sa island hopping. Mga 10 hanggang 12 katao. Tiyak na napakaganda ng kuha ng ating GoPro dito. At isa sa pinaka nagustuhan ko sa lugar na to, talagang napakatahimik. Makakapag-isip-isip tayo ng mga gandang plano kung paano natin paliligayahin ang mga taong nakapalibot sa atin. Kahit man lang sa mga simpleng pamamaraan natin makakayanan. At hindi na tayo matatakot pa kailan pa man na ipakita at ipadama sa kanila ang nilalaman ng pusong ito. Katulad ng liriko ng kanta, Ocean deep, so afraid to show my feelings. I have sailed a million ceilings in a solitary room. Lumipas na ang mga panahong yun at eto ng bagong buhay natin ngayon. At nang makauwi na nga tayo dito, sakto, naabutan natin ang ating mga kasayklusta na naghahanda para sa ating magiging almusal. Kodos sa mahuhusay nating mga chef. At sa parting to ay ang siyang pinakamagandang bahagi ng kwento na natagpuan nating minsan pa ang ating pinagtitiwala ang mga kasayklusta. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa, magkakasama nating babakahin ang lahat ng mga challenges sa buhay natin. Hindi man natin na isakatuparan kaagad ang ating mga unang plano. Tulad halimbawa ng binili nating GoPro, di pa natin napakinabangan to. Ay nalublob na sa dagat at nasira kaagad. Talo na naman tayo. Huwag na natin gawing komplikado ang mga bagay na ganito. Di bali na. Ang higit na mas mahalaga, kapiling natin ang isa't isa. Dahil kahit sa simpleng mga pamamaraan, gagawa pa rin natin na maging masaya at maligaya. Hanggat nariyan ang mga sumusuporta, Strong Cyclusta. Ito ang inyong lingkod, Cyclus Heart.